Trillanes to DILG. Fund 20 million bounty for Bato de la Rosa's arrest. Tama, okay lang yan. No? Oh, hindi, shoutout dun sa mga bagong dating ha. Pasensya na, nagtuloy-tuloy na ako. Mamaya, dun sa ika-4 nating batian tayo. Oh, pangatlo nating talakayin. No? Tama ba yan? Tama ba yung hamon ni Senator Antonio Trillanes sa DILG? Dapat bang maglaan ng 20 million para kay Bato? Sa tingin ko, kung ako tatanungin, sa tingin ko tama naman. Kasi yung mga banatan ngayon yung mga sapak gamitin ko nga yung sinabi ni M-Site, nakita ko lang. Ewan ko, sigurado, hindi nyo naman alam yun eh. Oh, sabi ni, yung banatan kasi ngayon ni John B. Cremulya, yung mga sapak niya, parang bato. Hindi na pumapasok. Yeah, banat boy, pasok man dirigma spirit. Sa bawat banat, may Wala, may sounds ako dito eh. Ako lang nakakapag-enjoy tuloy ng mga trip ko eh. Oh. Dapat ba maglaan ng 20 million? Bakit 20 million? 'Di ba? Bakit 20 million? Naniniwalang kailangan na mas malaki ang pressure. Oh. The issue today, no, is not about the 20 million amount, kundi bakit naniniwala si Senator Antonio Trillanes na bakla si Alan Cayetano. Ay, doon na naman. Hindi. Corny. Naniniwala si Senator Antonio Trillanes that a larger incentive could help speed the implementation of an arrest warrant. Tama naman. Para sa akin, may point siya. The logic behind Trillanes' proposal at bakit siya sinasabing mahirap hanapin ng isang person or ang katulad ni Bato who may have sufficient resources and connections. May connection eh. May resource. Mayaman tong hayop na to. Si Bantag nga eh. Sino sa tingin nyo mas mayaman? Eh, ang galing magtago ni Bantag. Bakit? Dahil may kaching. Ito mga mandirigma, mga birador. May matapang na panukala si former Senator Antonio Trillanes when he urged the DILG to consider a 20 million bounty for the arrest of Senator Bato de la Rosa. Yung argument niya is that if authorities are serious about implementing a warrant, dapat may sapat na motivation for people who may provide information. Pucha, 20 million, no? Pucha, baka kahit hindi ko alam kung nasa si Bato, pucha, ituro ko eh. Pero sandali lang mga mandirigma. Wait a second. Bakit umagot? Yan yung mga tanong. Bakit umabot sa 20 million yung usapan? Hindi ba pwedeng mas mababa kagaya ng baba ni Aimee? Ha? Pero this is where things become interesting. Handa na ba kayo? Alam niyo na yung mga pasingit ko. Pag gumanon na ako, meron ng this is where things become interesting. Mas interesting pa sa best friend mong nagsabing secret lang ito. Pero buong barangay already knows the next day, ikaw na pala yung huling nakaalam. Ganon ka to. According to Trillanes, if a person has resources and network, mas mahirap siyang mahanap. Kaya a larger reward may be necessary. Tama para sa akin. No? It's like looking for a needle, no, inside a huge warehouse. Habang hirap hanapin, more people may need to be encouraged to help. Tulong. Diba? Kaya mga birador, mga friends, the bigger question here is not only the bounty but also the message behind the proposal. Kapag may ganitong kalaking halaga na pinag-uusapan, ipinapakita nito kung gaano kaseryoso ang tingin ng nagsusulong ng ganitong sitwasyon. 'Di ba? If this were just an ordinary case, bakit may call for such a large reward? Kaya dito pumapasok yung malaking tanong. No?
mas malaki pang tanong sa eksenang dun sa kapitbahay mong biglang yumaman. Pero ang negosyo raw is still coming soon. Trillanes' point is that there must be enough pressure and enough reason for information to come out if someone knows the location. Ikaw din kung nakita mo si Bato, kunyari nakita mo si Senator Bato, kung magdadalawang isip ka kung itatawag mo ba ng pansin or hindi na lang. Di ba? Kasi, anong pakialam ko dyan? E di hulihin nyo, ayan, nandyan lang naman Di ba? Yun ang maganda. May halaga. Biruin mo, nakita mo si Bato. Baka nga, kahit hindi mo pa nakikita, hanapin mo na Baka nga yung iba, yan ay gawing trabaho. Trabahong hanapin si Bato. Biruin mo, trabahuhin mo na 1 buwan. Mag-resign ka muna sa trabaho mo. Kung makita mo, 20 million peso ses sa loob ng 1 buwan. Di ba? Parang searchlight yan sa madilim na dagat. Kapag mas malakas ang ilaw, mas malaki ang tsansang may makakita sa hinahanap. Di ba ganun yun? Mga tropa pips, mga friends, the debate today is not only whether 20 million is the right amount. Ang mas mahalagang usapan ay kung hanggang saan dapat umabot ang gobyerno sa pagpapatupad ng batas at paghahanap ng mga taong may kinakaharap na legal na proseso. Ang dami, si Bantag, si Atong Ang, si Saldico, buti si Dumlaw na nahuli na, si Bato de la Rosa, si Bongo nagtatago na. Hindi. Magtatago pa lang si Bongo. At madami pang iba. Si Roque, bakla. Ay hindi, nandun sa Daheg. Ay nasa Austria. Kaya, alam nyo, maganda ubusin yan Diba? Ubusin. Mukbangin yung dapat si Secretary John Vic mukbangin yung mga kupal No, yung mga nagtatago. Magtatago pala. Hindi, bahala ka. Magtatago ka o lilipat ka? Mamimili ka lang Magtatago ka o alam mo na yan. Bongo, pinag-usapan na natin yan Hello? Senator Bongo? Ang totoo niyan, yung ICC na arrest warrant nandito na. Anong pwede niyong i-offer para medyo mo sigurado makukulong ka naman. Pero posible nating mapatagal to hanggang 2028 siguro. Anong may i-offer mo? Magtatago ka na lang ba o ano? Ngayon, hindi nagsasalita si Bongo. Walang kahit anong ano. Dati yan, pagka may lindol na ganyan, oy, malasakit. Di ba? Ganon. Ngayon, wala Tahimik muna, tahimik. Nabalitaan ko, tinawagan ni Robin Padilla si Bongo Sinisigurado kung buhay pa Hello, Senador Bongo, no? At balita ko, parang lilipat ka daw sa tol. Sana wag kang lumipat, tol, no? At sana mapanatili mo na nandito ka pa rin, no? Sa panggap na majority ng Senado, mga tol. Masaya ang mga susunod na kabanata. Pero bago pa tayo patuloy na pumailalim dyan, hindi naman natin topic yan.